to the side, go 5, 6, and 7, and a clap. Pam, pam, tan, 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 5, 6, 7, and a 1. Sandali. Jolene, ikaw lang naiiba sa kanila. Okay? Ibang-ibang galaw mo, awkward ka. Mag-concentrate ka. Isa pa. From the top, kayo lang. Go. 5, 6, 7, and a 1, 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and a 1, 2, 3, 4. Okay, girls. Take 5 muna tayo. Sige, mag-break muna kayo. Jolene, anong problema? Hindi ka makasunod sa kanila. Kung ganyan ka ng ganyan, hindi kita pwedeng i-recommend sa Itbulaga. Sorry po. Kaya mo yan. Konting tiyaga lang. Oo, susuportahan ka naman namin eh. Ganyan din kami nung una. Tara, merienda na lang tayo. Sunod na lang ako. Sige, huwag mo na isipin yun. Sunod ka, ha? Bye. Bakit ba napasama pa sa sex bomb yan? Di yun marunong sumayaw. Oo nga, ano ba yan? Wala sa timing, dinadaan lang sa pakyut. Tama ka dyan. Akala ng Jola na yan, pag sex bomb ka, puro pa-cute lang, hindi pwede, no? Kaya nga tinawag na sex bomb. Hataw kung hataw, sayaw kung sayaw, di ba ni? Siya lang daw ang nag-iisang miyembro ng sex bomb dancers na parehong may kaliwang paa. Pero dahil sa determinasyong maitaguyod ang kanyang mga mahal sa buhay, nilagpasan niya ang sariling kahinaan para patunayang siya man ay may angking talento at galing sa pagsayaw. At bagamat taglay niya ang pinakamaamong mukha sa lahat ng kanyang mga kasama, sa likod nito'y nagtatago ang isang masalimuot na nakaraan. Mga kaibigan, ito ang kwento ni sex bomb Jolan Velos. Kaya uminom lang kayo ng uminom, sagot ko lahat yan. Matagal na rin kasi akong dieta sa alak eh. Sana rin siniseryosong pagpapayaman mo sa ibang bansa eh. Kunting pahinga naman. Ikaw naman pare oh. Oh, ito pa pulutan. Siguro naman, mamayang konti, hindi naman ilalagay sa utak ang alak, dapat sa tiyan, ano? Ikaw naman, minsan-minsan lang nagharap eh. At I'm sure mamaya merong iiyak dito. Si pare yun. Sa lahat ng inuman, merong umiiyak. Sila ron, Lani. Oh, sige. Oh. Ay, barbecue pa? Ayan, barbecue pa sila. Sure. Ano, Maring Lani? Oo. Kwento ka naman. Ano bang pasalubong sa'yo ni kumpare? Alam mo ba, kumare, sa tuwing umuwi ang kumparing Cardo mo galing ng Saudi, parang may farapo sa bahay sa dami ng mga pasalubong. At hindi lang yan. Pating mga kamag-anak namin, tuwang-tuwa pag dumarating siya. May laruan, tsokolate, kaya nga tuwang-tuwang mga anak namin sa tuwing umuwi siya galing ng abroad. Talaga? Ganun siya. Ano yan? Bakit po walang pasalubong sa amin si Papa? Ano? Naku naman, Maring Lani. Huwag mo sabihin walang pasalubong si kumpare para sa mga anak mo. Ay, hindi. Kasi, alam mo anak, dalawa yung boxes ni Papa, hindi pa nabubuksan yung isa. Kasi sana isusurprise namin kayo mamaya. Andun yung mga pasalubong. Yung unang box para lang sa mga friends at saka sa mga ibang kamag-anak natin. Pero mamaya, pag tayo-tayo na lang, bibigay ni Papa sa yung pasalubong mo, ha? Talaga po? Talaga. Yay! Sabi ko sa inyo eh, maraming pasalubong ng Papa ko. Kain kayo. Bakit kasi kailangan sa nanay mo pa dumiretso ang perang dapat pinapadala mo sa amin ng mga anak mo? Ano ka ba naman? Single status ako nung nag-apply ako sa abroad. Natural lang na kay nanay didiretso yung remittance ko. Saka isa pa, ilang beses natin pinag-uusapan to. Yun na nga eh. Ilang beses na nga natin pinag-uusapan ito, pero hanggang ngayon wala ka pa rin ginagawang paraan. Sa tuwing magigipit kami ng mga anak mo, kailangan pa namin dumaan sa nanay mo para hingi ng perang dapat nasa kamay ko na. Alam mo dyan, ang pakiramdam ko, basta pagdating sa pera, walang kang katiwa-tiwala sa akin. Paulit-ulit na lang. Wala nang patutunguhan kung pinag-uusapan natin eh. Oo, si nanay na masama ako na mali. Yung ba gusto mo sabihin? Eh dahil yun ang totoo. Ako nga ang
asawa mo. Pero ang pera pinagpapaguran mo, hindi napupunta sa akin. Eto ngayon, galing ka ng abroad. Saan ka dumiretso? At di pa salubong sa mga anak mo, wala kang kadala-dala. Ayun! Yung pala pinagpuputok ng butsi mo, pasalubong lang pala eh. O ayan! O ayan, ayan! Ano to? Manika? Iisang manika para sa dalawa mong anak na babae? Gusto mo paghatian pa nila to? Ganun. Sige. Paghatian natin silang dalawa. Kinag! O sinira! Jolan? Alam niyo po, Papa, miss na po namin kayo nila Mama. Talaga? Opo, kasi po, ang tagal niyong hindi umuwi. Pero ayos lang po yun. Alam ko naman po na nasa abroad kayo para kumita ng money. Ako rin, miss na rin kita, Papa. Jenny, Jolan, may sasabihin sa inyo ang Papa. Ano po yun? Aalis muna ang Papa. Kaya lang baka matagal lang bago ko makabalik ulit. Jan, nag-usap tayo na hindi mo sasabihin sa mga bata. Mas mabuting sabihin ko na sa kanila. Hindi, nag-usap tayo. Kapag desisyon na ako, aalis muna ang Papa. Pero pangako, balang araw babalikan ko kayo. Basta't lagi niyong tatandaan, mahal na mahal kayo ni Papa. Ha? Mahal na mahal ko kayo. Pasok na kayo. Halika na, Jolan. Sandali, Ma. Halika pa, tabi tayo. Ba't hindi ka sumasakay? Di ba sabi ko sa inyo, aalis ang Papa? May mga gamit ka pang naiwan sa bahay. Sa ako nang babalikan. Sige na. Papa, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Sama ako sa inyo. Anak, hindi pwede. Anak, makinig ka. Aalis ako, pero babalikan kita. Babalikan ko kayo. Sige na, Manong. Mula nang umalis ang ama, ay ilang taon ding itong hindi nagpakita kina Jolan. Dahil dito, tulong-tulong na lang na hinarap ng mag-iina ang hirap ng buhay. Di ba yun yung crush mo? Hi, Jolan. Hi, bibili ba kayo? Hay nako, sa dami-dami ba naman ang pwedeng maging crush? Tindera pa. Sigurado ako kapag niligawan nyo yan, titindahan lang kayo ng kung ano-ano. Ng barbecue, ng gulaman, baka nga pati ballpen pa eh. Hoy! Naghahamon ka ba ng away, ha? Alam mo, mas maganda siguro kung aalis ka dito sa harap ng tindahan ko kasi pag hindi ako nakapagpigil, ha? Itong buong sa malamig, ibubuhos ko dyan sa mukha mo para nahihimas-masan ka sa sinasabi mo! Ma, tama na ho yan. Hayaan nyo na lang sila. Sorry po, Aling Lani. Pasensya na po. Sige po, alis na rin po kami. Jolan, sorry ha. Alis! Ma naman, pati Alam ba mo naman sinong yung mga maganda? insecure na yung pinapatulan Salita. nyo pa? Aba, hindi. Nasasanay sila eh. Subukan nilang kantiin kayong dalawa, hihiram sila ng mukha dito sa parilya. Naks, yan si Mami. Palaban. Di lang pan-drama. Pang-action pa. Ano naman? Ano
ba namang kamalasan ito? Kainis! Ma, bakit? Ayos lang ho ba kayo? Ma, okay lang ho yun. Hindi niyo naman sinasadya eh. Sige ho, magpahinga na ho kayo. Ako na ho magtutuloy ng ginagawa niyo. Hindi. Ako ang tumanggap nito. Ako magtatapos. Sige na. Bumalik ka sa pag-aaral mo doon. Pero ma... Sige na. Kaya ko to. Bumalik ka na doon. Liit-liit na nga nakita ko. Masusunugan pa. Paano ko naman babayaran to? Ma, alam ko po, nahihirapan na kayo. Ano po kaya kung humingi na tayo ng tulong kay Papa? Hindi! Ma, may karapatan tayo. Kesa nagdurusa tayo ng ganito, habang siya nagpapakasarap sa ibang bansa. Hindi. Iniwan na niya tayo. Ang ibig sabihin nun, kahit kailan wala na siyang pakialam sa atin. Naintindihan mo? Anong gagawin natin? Magdurusa na lang habang buhay? Hahayaan natin siya magbuhay binata, samantalang tayong pamilya niya dito, namamatay na sa gutom? Oh, meron akong merienda dinala sa inyo. Jolan, bakit? Ano nangyari? Lani? Bakit? Ma, sorry po kanina. Nabigla lang po ako. Jolan, sorry din anak. Siguro pagod lang ako. Kaya may panic ako sa nangyari. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Sa totoo lang, gusto ko lang makatulong. Kaya po nabanggit ko yung tungkol kay Papa. Okay lang yan, anak. Biruin mo, 13 taon na tayong hindi nasisipot ng papa mo. Pero nakakaraos naman tayo, hindi ba? Tagal na rin panahon tayong nakalutang sa paghihintay sa pagbabalik niya. Siguro, isa pang 13 taon, kakayanin pa rin natin na wala siya. Oo, Ma. Kakayanin natin. Nandito naman kami ng mga kapatid ko eh. Hindi ka namin pamamayaan. Pangako. Tutulungan kita. Para mabuhay tayo ng maayos. Mabubuhay tayo ng masaya. Kahit hindi na bumalik si Papa. Ilang linggo bago mag-debut ang kapatid na si Jenny, isang hindi inaasahang bisita ang nakatakdang magbalik sa buhay ni na Jolan. Ma! Ano pong ginagawa niyo dito? Hindi niyo naman sinabing susundin niyo pala kami ni JL. Jolan, may kasama ako eh. Ang papa mo.
Kamusta na kayo? Miss na miss ko na kayo eh. Jolan, anak. Miss na kita. Miss ko na kayo. Jel? Ito ba si Jel, yung bunso ko? Gwapo ng anak ko. Miss ko na kayo, anak. Miss ko na kayo. Jolan? Miss ko na kayo. Jolan? Taliwas sa inaasahan, hindi tuwa at pananabik ang unang naramdaman ni Jolan nang makitang muli ang amang si John makaraan ng mahabang panahon. Nanaig ang galit at pagkamuhi niya dito. Lalo na't pakiramdam niya'y hindi na mababawi ang lahat ng panahong pagdurusa nila dahil sa pagpapabaya ng ama. Pero para sa inang si Lani at dalawang kapatid na sina Jenny at JL, ang pagbabalik na iyon ng ama ay hudyat. Natuto pa rin na nito ang kanyang nabimbing mga pangako sa kanila. Anak, pasensya ka na. Alam kong galit na galit ka pa sa tatay mo hanggang ngayon. Hindi naman kita masisisi. Naiintindihan kita. Pero sana, maintindihan mo rin ako. Nagpapakatatag ako, anak. Pero kahit anong gawin kong pagpapakatatag, pagod na ako. Pagod na ito mga kamay ko. Sugat-sugat na sila at tatanggap ng labada. Kailangan kong katulong. Kailangan ko, Papa mo. Kaya siguro kahit gaano kasakit ang ginawa niyang pag-iwan sa atin, magagawa akong kalimutan ng lahat lang yon. Basta lang sana bumalik na lang siya. Hindi ko na kaya, anak. Hindi ko na kaya mag-isa. Pagod na ako. Kailangan kong Papa mo. Sana maintindihan mo. Para sa ina, pinilit ni Jolan na muling buksan ang sarili sa pagbabalik ng ama. Pero Susunod na uwi ko, mas marami akong dalawang pasalubong sa inyo. Talaga po? Oo! Paano po sa debut ko? Pupunta po kayo? Siyempre, uuwi ako. Ako yata escort mo. Talaga po? Oo! Naku, pag nagkataon, di ako na siguro yung pinakamasayang debutante sa araw na yun. Jolan, hindi mo ba gusto yung pagkain mo? Ba't di mo ginagala? Order na lang ako iba. Waiter! Hindi po. Okay lang po. Galit ka pa ba sa akin? Ha? Hindi po. Ayos lang po ako. Sigurado ka? Opo. Sige po, CR lang po ako. Jenny, ay dinaramdam ba yung kapatid mo? Wala po. Sige, kumain na kayo. Hi, Mama! Oh, kumusta? Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala kanina? Di ka man lang nagpaalam? Ma, matulog na ako. Bukas na lang ako kakain.
Ano bang problema mo? Di ka pa ba masaya dahil nandito na si Papa? Bumalik na siya. Di ba ito naman yung matagal mo nang hinihintay? Ang bumalik sa atin si Papa? Hindi siya bumalik. Dahil kung totoong binalikan niya tayo, sana hindi tayo nakikipagkita sa kanya sa isang lumang restaurant. Sana nandito siya sa bahay. Kasama natin kumakain. Katabi natin natutulog. Ate, huwag mong papaniwalaan yung sarili mo. Nababalik pa si Papa. Bumalik lang siya para bigyan tayo ng pasalubong. Para ibili ng magagandang gamit. Pero di ba hindi naman yung kailangan natin? Anak, tama na. Tama na. Hindi naman kailangan magtalo. Mapag-uusapan naman natin ito ng maayos. Tama na. Alam mo, ate, kung bakit bumalik si Papa, bumalik siya para iwan tayo ulit. Jenny, kanina ka pa hindi mapakali. Bakit ba? Kasi ma, 2 linggo na lang, debut ko na. Tapos, hanggang ngayon di pa rin dumadating si Papa. Ano ka ba, ate? Siguradong darating si Papa. Nangako pa nga siya sa akin na bibili niya ako ng bagong rubber shoes eh. Oh, gano'n naman pala eh. Huwag kang maglala. Dadating si Papa mo. Pero ma, anong gagawin ko? Paano pag hindi na dumating si Papa? Ay, naku anak. Matagal siyang nawala, kaya sigurado ako hindi maaaring hindi yun bumawi sa inyo ngayon. Okay? Huwag na mag-alala. Jolan, hindi ka na. Sumama ka sa amin ni Daddy. Hatid ka na namin. Naku, wag na. Salamat na lang, Marie. Huwag ka nang mahiya, ha? Halika na, sumabay ka na. Naku, thank you na lang po. Hinihintay ko pa kasi yung kapatid ko. Salamat na lang. Sigurado ka, ha? Ingat. Ayaw man niyang aminin sa sarili. Hinahanap-hanap din ni Jolan ang pagkalinga ng isang ama. Pero lalalim lang ang pagkamuhi niya dito dahil sa isang pangakong muli na namang mapapako. Jenny, anak, huwag ka na masyado magdamdam sa Papa mo. Marami lang sigurong ginagawa yun kaya hindi nakarating. O kaya baka nag-abroad na biglaan kaya hindi na nakapagpaalam sa atin. Sinabi ko na eh, dapat hindi na natin siya tinanggap. Puro kasinungalingan lang naman yung sinasabi niya eh. Puro pangakong hindi niya kayang tuparin. Jolan, huwag ka naman sana magsalita ng ganyan tungkol sa Papa mo. Bakit, Ma? Totoo naman lahat ng sinasabi ko, ah. Wala siyang iniisip kung hindi sarili niya. Hindi niya iniisip ang kapakanan natin. Bakit? Iniisip niya ba yung nararamdaman natin tuwing iniiwan niya tayo? Wala siyang kwentang ama! Jolan, I'm sorry, anak. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Jolan! Uminom ka muna, ha?
ka nang umiyak. Nabigla lang ang mama mo, kaya nagawa niya yon. Ina rin ako kaya alam ko wala siyang intensyon saktan ka. Alam mo, magulo lang ang isip niya ngayon. Kasi maraming problema dumarating sa pamilya ninyo. Naiintindihan ko naman po siya Kung ganon, umuwi ka muna kaya at ayusin ninyo yung problema niya. Wala. Bakit noon? Pinayagan niya si Papa umalis. Ngayon, umaasa siyang babalikan siya nito. Doon, ayaw niyang humingi kami ng tulong kay Papa. Tapos nung bumalik si Papa, nag-iba lahat. Natatakot ako Natatakot ako. Baka saktan ulit siya ni Papa. Simula na magbalik ang kanilang ama, tila nagkalamat ang relasyon ni Jolan at ng kanyang ina. Parang hindi nito matanggap na sa kabila ng pag-abandona at lahat ng mga sakit na idinulot sa kanilang buhay, ay nakuha pa ring tanggapin ng kanyang ina ang amang tila patuloy na bumabalik lang para mulit-muli silang saktan. Ngunit dahil likas na mabait na bata, minabuti rin ni Jolan na ayusin ang gusot sa pagitan nilang mag-ina. Ma, sorry po. Jolan, wala kang dapat ikasorry. Halika na, kumain na tayo. Halika na. Ma! Sabi ko naman sa'yo, wala kang dapat ikasorry. Dahil totoo naman lahat ng sinabi mo Umaasa pa rin ako na bumalik sa atin ang tatay. Umaasa pa rin ako na mabuo ang pamilya natin. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo mabigyan ng isang buo na pamilya. Pasensya na rin kayo kung hindi ko kayo mabigyan ng isang magandang buhay. Pero ginawa ko naman ang lahat Pinilit kong maging nanay at tatay. Kung hindi pa sapat wala na akong magagawa. Kasi nahihirapan din ako. Nasasaktan din ako. Tuwing nakikita ko kayo nahihirapan, sinisisi ko sarili ko. Kung bakit hindi ko maibigay sa inyo lahat ng gusto nyo. Pero, alam ng Diyos, anak. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo lahat kamahal. Sorry, mga anak. Patawarin niyo ako kung sakali man minsan nasasaktan ko kayo. Patawarin niyo ako kung sakali man, hindi ko maibigay lahat ng bagay na gusto ninyo. Kung pwede lang, gagawin ko talaga para sa inyong tatlo. Ba't ganyan ang itsura mo? Anong problema? Finals na po kasi namin 2 weeks from now. Hindi po ako makakapag-exam kung hindi ko pa po bayad yung balance sa tuition ko. Hindi bale. Makakakuha tayo sa 5-6. Kasi nahihiya na ako sa lola mo. Ang dami na nating utang. Ayoko na umutang sa kanya. O kaya, pwede naman natin isang itong TV. Ma, ayoko. May naisip akong ibang paraan. Kung okay lang sa inyo. Ano yun? Kasi yung kaibigan ng classmate ko, kumukuha siya ng
talent para sa TV. Siguro naman pwede kami dun mag-extra. 250 kada araw. Kung mag-extra kami dun ni ate, kahit 4 na beses lang, malaki-laki na rin yun. Makakadagdag na sa tuition fee ni ate. Aba, okay yun ah. Ano sa palagay mo? Tutulungan mo ako makabayad ng tuition ko? Oo naman. Ate Kite. Tsaka sino-sino pa ba magtutulungan? Siyempre tayo rin, di ba? Hindi ka nagalit sa akin. Hindi na. Para makatulong sa ina at kumita ng kaunti, pumasok bilang talent sa TV ang magkapatid. Pero hindi naging maganda ang kinahinatnan nito. Ano ba naman yan? Kanina pa tayo nandito umaga. Hanggang ngayon, di pa tayo tinitake. Ano ka ba? Kanina ka pa angal ng angal dyan eh. Ganun talaga pag taping, no? Mas mahaba pa yung oras ng paghihintay kaysa sa take. Lahat ng mga talents, pwede nang umuwi. Pack up na ho tayo. Salamat. Bakit? Kayo dyan. Sir, excuse po! Excuse me? Pack up na po. Hindi pa kami nakukunan. Sorry Di kasi dumating yung artistang kukunan sa huling eksena eh. Paano ho yan? Hindi pa ho kami nakunan. Paano ho yung talent fee namin? Ang may bayad lang yung mga nakunan. Ha? Bawi na lang kayo next time. Salamat. Paano na tayo niyan? Pasensya ka na ate Palpak yung naisip kong pagkakitaan. Napaaga tuloy yung alay lakad pa uwi natin. Ay, naku. Sabi nga nila, bumawi na tayo next time. Ano? Sino mga lalaki nyo? Mga lasing po, binabastos kami. Bakit kasi gabing-gabi naglalakad pa kayo dito sa kalye? Wala kayong pamasahe? Yan kasi ang hirap sa mga kabataan ngayon eh. Gigimik, wala namang pera. Sige, sakay na kayo. Ihatid namin kayo. Pare, dito na. Sa kabila ng malagim na pangyayaring iyon, ay hindi pa rin tumigil si Jonan sa kakaisip kung papaano makakatulong sa pag-aaral ni Jenny, lalo na't graduating na ito. Sa gitna ng lahat ng problema ng pamilya, nanatiling matatag si Jonan. At dahil likas na maabilidad at malakas ang loob, wala itong pinalagpas na oportunidad kahit ang pinakamaliit na pagkakakitaan. At hindi nga nagtagal, dumating ang pagkakataong magiging daan para sa katuparan ng kanyang pangarap. Ate, parito ka. TV Babes na. Parito ka. Bilis. Okay na. JL, anak, pakihina naman yung TV. Super lakas. Mawag, gusto ko marinig yung tanong mamaya sa question and answer portion. Bakit? Assignment mo ba yan, ha? Nako, Jolan. Mukhang may tumatakbo na naman dyan sa utak mo, ha? Ano naman ang binabalak mo ngayon? Mama talaga, ang lakas ng pang-amoy. Basta, abangan nyo na lang next week. Matapos mag-audition, sinuwerteng nakasali naman sa nasabing contest si Jolan. Wala silang kaalam-alam na simula pa lang ito ng lahat. O anak, basta isipin mo lang, ikaw mananalo and give your best, ha? Oo nga. Kaya mo yan, sis. Tsaka dapat taas na upagrampa, ha? Dapat confident ka. Isipin mo, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng mga kandidata. Candidate number 6, ikaw na ready, ha? Ay, naku. Apo. Naku, sige na, ha? Kaya mo relax ka lang, relax, ha? Huwag kang kakabahan. Basta Kaya ngiti mo ka yan. na ng ngiti. Ngiti ka lang, ha? Okay? O sige, ikaw na. Smile, ha? Smile, anak. Our TV Babe winner for today, contestant number 3, Jolan Belus. Jolan! Nanalo ka na po. Ay, ang ganda-ganda ng anak mo. Sabi ko na nga ba sa'yo, confidence lang kailangan, eh. Ang ganda-ganda mo, anak. Alam mo kanina, kinakabahan ako. Akala ko hindi mo babagit ang pangalan mo. Ako rin, Miss. Salamat na lang na.
nanalo ko. So, ano yung problema natin? Anak ka, panalo. Ang ganda-ganda mo kanina. You know, you're very charming. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Di pa po kayo si Joy Cancio, yung manager ng Sex Bomb? Oo. Napanood kita kanina sa monitor. At ang ganda-ganda mo talaga sa TV. Eh, naisip ko, pwedeng-pwede ka maging isa sa mga Sex Bomb girls. Sex Bomb? Siyempre kung okay lang sa'yo. Okay lang po. Okay po siya. Gusto ko po talaga. Okay siya. Congratulations! Maraming salamat. Lola! Wow, ganda-ganda ng apo ko. Congratulations. Sigurado po matutuwa kayo sa babalita ko. Oh? Magsa-sex bomb na po ako. Bakit, Lola? Hindi po ba kayo natutuwa? Ma, kanina pa po namin kayong hinihintay. Si Papa, dumating na. Matapos mapasali at manalo sa contest ng Eat Bulaga na TV Babe, tila unti-unting nagliwanag ang kinabukasan para kay Jolan at sa kanyang pamilya. Ang magandang balita tungkol sa pagkakasali niya sa Sex Bomb Dancers ang nagsilbing hudyat ng panibagong buhay para sa kanila. Pero kasabay na magandang pangyayaring ito sa buhay ni na Jolan ay ang muling pagsulpot ng kanilang ama na matagal na panahong nang nawala. Ang tagal kong nakalutang sa kawalan dyan. Pero walang araw na hindi ako umasa na maisip mo na nandito lang kami ng pamilya mo na naghihintay sa pagbabalik mo. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, may iba ka ng pamilya. Tawarin mo ako, Lani. Alam kong kamali ako. Pero hindi ko na sila pwedeng talikuran. Kaya kami na lang ng mga anak ko tatalikuran mo. Ganun ba? Kami na lang ang papasan sa lahat ng pagkakamali mo. Wala na bang natitirang pagmamahal talaga dyan sa puso mo para sa amin? Wala ba? I'm sorry. Hindi ko naman sinasadyang saktan kayo eh. Hingin mo na lang akong tawad sa mga bata. Lani. Huwag na po kayong umiyak. Huwag na po siyang iyakan. Di ba, mabubuhay naman tayo na wala siya. Simula ngayon, gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Pinapangako ko po yan. Babaguhin ko yung takbo ng buhay natin. Magtatagumpay ako para sa inyo. Para sa mga kapatid ko. Sa desisyon na iyon ng ama na tuloy na silang talikuran, ay mas lalong nagpursigi si Jolan. And a 1, 2, 3,
Po. Okay, girls. Take 5 muna tayo. Sige, mag-break muna kayo. Jolan, ano problema? Hindi ka makasunod sa kanila. Kung ganyan ka ng ganyan, hindi kita pwedeng i-recommend sa Itbulaga. Sorry po. Kaya mo yan. Konting tiyaga lang. Oo, susuportahan ka naman namin eh. Ganyan din kami nung una. Tara, merienda na lang tayo. Sunod na lang ako. Sige, huwag mo na isipin yun. Sunod ka ha. Bye. Bakit ba napasama pa sa sex bomb yan? Hindi yun marunong sumayaw. Oo nga, ano ba yan? Wala sa timing, dinadaan lang sa pakyut. Tama ka dyan. Akala ng Jola na yan, pag sex bomb ka, puro pa-cute lang, hindi pwede, no? Kaya nga tinawag na sex bomb. Hataw kung hataw, sayaw kung sayaw, di ba ni? Correct. At kung hindi ka rin lang naman makakatong na mabuti, mas mabuti pang umalis ka na lang kaysa mapagtawanan ka pa. Tama ka dyan. Dahil hindi naman talaga dancer si Jolan, minabuti ng manager ng sex bomb dancers na si Joy Cancio na ipasok ito sa iba't ibang dance workshop para mahasa sa pagsayaw at lumabas ang itinatagong galing nito. Oy, congrats ha. Ilang beses ka palang nagre-rehearse pero ang laki na ng improvement mo. Salamat Siyempre, hindi ko naman magagawa yun kung hindi dahil sa tulong niya, di ba? Ito naman, okay lang yun, no? Eh kung ako nga nag-uumpisa, ganun din, tinuruan din nila ako. Kaya, mabilis akong natuto. Basta lagi mo tatandaan, mahalin mo tong trabaho natin. Kasi, minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon eh. Kaya kailangan, bigay todo agad. Yes! Bigay todo agad yun eh. Siyempre naman, no? Kaya, salamat talaga sa inyong dalawa. The best talaga kayo. Ba naman? Bakit ka nilalamig? Ano kaya sasabihin ng Ate Joy? Bakit niya ako pinatawag? Baka pagalitan niya ako Susan, ano ka ba? Masyado kang negative. Basta relax ka lang. Andito lang ako, okay? Relax. Hinga. Go. Let's go. Sayang. Tatlo ba? Okay. So, ano pa mga problema? Yun lang. Oh, talaga ha? So, Ate makinig kayo sa mga Joy? sinasabi ko. Jolan, sorry po. Huwag na po kayo mag-alala. Pagbubutihan ko na po sa susunod. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Ano pinagsasabi mo? Hindi naman kita pinatawag dito para pagalitan. Pinatawag kita dahil gusto ko lang sabihin sa'yo na isasalam na kita Monday sa Itbulaga. Ha? Talaga? Sasayaw na po ako sa Itbulaga? Makikita na ako sa TV! Welcome to the club! Salamat sa inyo, ha? Ate Joy, salamat! Congratulations again. Excited ka ba? Opo. Thank you. Sige na, mag-rehearse na kayo. Turuan niyo na siya. Ni minsan ay hindi nawala ng kumpiyansa ang manager ng sex bomb dancers na si Joy Cancio sa talento ni Jolan. Matapos dumaan sa sunod-sunod na training at workshop, naisalang din si Jolan sa iba't ibang shows ng grupo at nagtuloy-tuloy na ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay. At sa gitna ng mga batikos, mas lalo siyang naging pursigidong matutunan ang sining na kanyang pinasok para maging isang ganap na mananayaw. At lahat ng ito ay ginagawa niya para sa ikagiginhawa ng kanyang pamilya. Wow, ang dami-dami naman ito, ate. Baka maubos na nito ang kinita mo. Asos, kunwari ka pa dyan eh. Ikaw dyan na may gustong-gustong puno parati ang ref. Oo nga eh. Ayan, sukatin mo, ha? Ang gaganda naman ito. Wow, bagong sapatos, ate. Ito na talaga yung matagal kong gustong bilhin. Ito rin dati talaga yung pinabibili ko kay Papa eh. Ang bait mo talaga, ate. Salamat, ha. Ma, huwag niyo nang hayaang guluhin pa niya yung buhay natin.
Hindi man pinapansin ni Jola ng paminsan-minsang pagtawag ng ama sa kanyang ina. Ang katotohanan ay lagi pa rin niya itong naaalala. Ito yung gamot mo. Huwag mong kalilimutan inumin yung vitamins mo. Inumin mo yan sa tamang oras. Kung hindi, magtatampo ko sa'yo. Opo. Saka mag-iingat ka palagi. Huwag mong hayaan matuyuan ka ng pawis sa likod. Ubuhin ka pa naman, bata ka. Opo. Sige po. Basta po, pag may problema, tawag lang po kayo sa akin. Tsaka, ingat po sa pagdadrive, ah. Uwi po ako agad after ng practice. Mag-iingat ka, ha? Apa. Yeah. Sige. Sabay Sabihin na po. ako. Sige pa. Nakakatuwa naman kayo magtatay. Buti pa kayo close. Oo naman. Alam mo, mahal na mahal ko yung papa ko. Kasi, sobrang bait, sobrang kalog. Tulad ko. Yes, hindi. Tsaka alam mo, siya nga yung inspirasyon ko eh. Kaya akong tatrabaho. Pero, ang mahalaga dun, napaparamdam ko sa kanya na kung gaano siya kahalaga sa akin. Oh, ba't natahimik ka dyan? Ay, nako. Ika na nga, mag-roast tayo. Ika na. Hi, Kai. Jolan! Psst, Jolan! Tara, rush tayo. Tara, rush tayo. Tara na. Anak, sandali lang. Sigurado ka pa sa gagawin mong ito? Opo, ma. Handa na po ako. Kasi kung hindi ko to gagawin ngayon, hindi ko na to magagawa kahit kailan. Anak, mabuti pa ikaw na lang makipag-usap sa papa mo. Dito na lang kita hihintayin, ha? Opo. Sige na. Maupo ka. Maupo ka. Kumusta ka na, anak? Sikat ka na. Pati yung mga kasamahan ko sa trabaho, kilala ka. Kumusta na mga kapatid mo? Pasensya na kayo, ha? Hindi ka agad ako nakadalaw pagkagaling ko sa abroad. Pa, bakit niyo kami iniwan? Bakit hindi niyo tinupad yung pangako niyong babalik kayo? Alam mo, simula nung iniwan mo kami, paraday ko nasa lugar na to. Maasa na makikita kita ulit dito. Pero kahit isang beses, hindi ka nagpakita. Alam mo ba kung gaano kasakit maghintay sa wala? Tawarin mo. Hindi nyo lang alam kung gaano kasakit sa akin. Ang hindi kayo makita o mayakap man lang. Meron kang magagawa. Pinili mo lang talagang walang magawa para sa amin. Pero okay lang yun. Kasi simula nung iniwan mo kami, natuto kaming umasa sa sarili namin. Tinuruan mo kami tumayo sa sarili naming paa. Sorry kung nasaktan kita. Pero sinaktan mo din kami. Bakit ang mamaya?
Ang pagkikitang iyon ng mag-ama ang nagbigay kasagutan sa maraming katanungang matagal nang gumugulo kay Jolan. Sa wakas, nasabi na rin niya ang lahat ng kinikimkim na hinanakit sa ama at magpatawad sa lahat ng mga naging pagkukulang nito sa kanila. Bagamat masakit, tanggap na ni Jolan na kailanman hindi na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Jo, anong problema mo? Nagigilty kasi ako eh. Parang hindi tamang talikuran ko si Papa. Naintindihan kita. Hindi mo naman kailangan na talikuran siya habang buhay. Kung hindi mo siya mapatawad dahil sa mga ginawa niya sa inyo, okay lang yun. Basta ang mahalaga, huwag mong kakalimutan na siya pa rin ang tatay mo. Paano kung hindi ko na siya mapatawad? Mapapatawad mo siya. Kung nagawa mong umasa, magalit, magtampo, magagawa mong mapatawad siya. Siguro, hindi ngayon, hindi bukas, hindi rin sa isang taon, pero darating din yung panahon na mapapatawad mo siya. Sa muling pagkikita ng mag-aama at pagsikat ni Jolan ay ang tagumpay ng kanyang kapatid na si Jenny. Ano po ba kasing sabi ni Jolan? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya dumarating? Ay naku, kanina pa yon nag-text sa akin patapos na ang taping nila. Padating na yon. Huwag ka mag-alala. Oh, kita mo na. Pag nangako yon, tutupa rin yon. Congratulations! Akala ko hindi ka na darating. Ano ka ba? Pwede ba yun? Ang tagal ko kaya hinintay itong araw na to. Sis, salamat ah. Kung di dahil sa'yo, di siguro ako makakapagtapos. Huwag mo nga sabihin yan. Baka nakakalimutan mo, magkapatid tayo. Kaya kung ano yung tagumpay mo, tagumpay ko na rin. Masaya na ako para sa'yo. Thank you. Isa lang hiling ko ah. Ano yun? Tigilan mo na yung kaka-emote mo. Baka mulat pa ng makeup mo. Uy, sandali lang. Baka malilate kayo sa graduation. Lakad na. Lakad na. Bye-bye. Bye. Bye-bye po. Bye-bye. Congratulations! Bye-bye. Nay, sige po. Jolan, bakit Jolan ang pangalan mo? Pinagsama po yung pangalan ng papa ko tsaka ng mama ko. Kasi papa ko pangalan Jan. Jan. Mama ko Lani. Jolan, napakabata mo pa nung napasabak ka sa trabaho. Bakit? Nung time na yun, wala pang trabaho si mama. So, tapos yung lola ko rin, nahiya kami sa lola ko tsaka sa lolo ko. So, kailangan ko mag-tuition. So, yun. Sali ako ng TVB para may pang-tuition ako. Nakapagpatapos ka na ng kapatid mo, correct? Ano pa? Ano pang mga gastusin sa bahay sa'yo lahat? Apo. What would you like your future to be? Syempre, may stable na family rin. Tapos, maayos na yung mama ko. Gusto ko yung maayos sila bago ako mag-asawa. Nagsasayaw ka ngayon. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede kang magsayaw. Siguro magbi-business na lang po. Katulad ng? Food chain, mga ganon. Kamusta nga yung relation ninyo ng father mo? Tumatawag-tawag po siya sa amin, nangangamusta. Anong pagkakakilala mo nung bumalik siya sa inyo? Mabait naman po. Madali ba yung tanggapin yung gano'n? Hindi rin. Hindi. 18 ako, start siya nagpakita sa amin. Last year mo lang nakilala ang father mo. All those years, hindi ka ba nagtanong sa mama mo? Hindi ka nagtaka? Nasaan ang papa mo? Since bata po ako, pinapaliwanag na sa akin ni mama, si papa mo nandyan. Ganyan po. Magkahiwalay na sila. Kaya hindi na po ako nagtatanong kung nasan yung tatay ko. Ngayon na napakaganda ng iyong career, no? Anong plano mo sa near future? Magkita ulit kami ng papa ko. Siyempre, ako gusto ko rin maramdaman yung pagmamahal na may tatay ka talaga. Tawagin nga natin dito ang mama mo.
Ayan, hello. Good evening. Proud na proud ka kay Jolan ngayon. Opo. Inakala mo bang magiging napakasikat na dancer ng anak mo? Opo, kasi po, malapit po siya sa tao. Oo, what are you taking up? College ka na ba? Graduate na po ako, psychology. Tatrabaho ka na? Hindi pa po. Graduate ko lang po ngayon. Kagagraduate mo lang, oo. Mrs., siguro, mahal na mahal mo ito, Jolan. Opo. Lahat po ng panahon ko, nabuhos ko po sa mga anak ko. Oo. Lahat ng pagmamahal para po sa mga anak ko lang. Anong message mo sa anak mo? Huwag po siya magbabago. Gawin po niya yun kung ano yung nararapat na gawin na walang matatapakang tao. Yun po. Tsaka mahalin po niya yung trabaho niya. Ikaw naman. Gusto mo ba mag-practice as a psychologist? Gusto ko po sa business setting, sa industrial po. Congratulations sa iyo, ha, Jolan. Napakabait mo. At saka talagang pagpapalain ka. Pag marunong kang magmahal sa kapwa mo, lalo na pamilya mo, pagpapalain ka talaga. At maraming salamat, ha? At pinahintulutan mong gamitin namin ang story mo para kapulutan ng inspirasyon ng ating mga televiewers. Thank you very much. Thank you po. Thank you po, Tita Mel, sa GMA, sa Itbulaga family, kay Ma'am Malu, kay Mr. Tubiera, sa Focus E, kay Ate Joy, kay Kuya Mark Prestosa, at kay Papa Rini. Thank you very much. Pagpapatawad ang susi sa tunay na kaligayahan at ikatatahimik ng isang tao. Yan ang leksyon na bagamat hindi naging madali, ay natutunan rin ni Jolan sa muli nitong pakikipag-ayos sa kanyang ama. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ay tatakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay